Magandang gabi po sa lahat ng mga kaibigan natin mga Pilipino at sa lahat ng mga kaibigan natin na nagmamahal sa bayan. Sa lahat po ng mga Pilipino na nagdadalawang isip pa. Sa lahat ng mga Pilipino na kumakampi kay BBM. Sa lahat ng mga Pilipino na kumakampi kay Duterte. Para po sa inyo ang programang ito. At least dito po ninyo malalaman na dapat pala hindi kayo umasa sa mga taong ginagawa kayong loyalista. Wala pong mangyari sa bayan natin kung tayong lahat ay magiging loyalista. Inaanyayahan ko kayo na makinig kayo rito para malaman ninyo kung ano yung mga tamang analisis, tamang mga balangkas sa mga isyo at yung ang totoo talaga. Para naman kayo, hindi kayo naluluko ng mga kababayan ninyo na magnanakaw sa mga pwesto. Mayap abak o mayap abingi sa mga kabalin ko dyan sa Pampanga. Lalo na sa mga sapurak na huwag nyo nang iboto si Jing Kapil. Lalo sa buong Pampanga. Sa buong Pampanga, mas tama na po, sipain nyo na po yung mga pinida. Swapang na po sila. Gobernador na sila, vice-gobernador pa sila. Sila pa rin yung mga ibang anak niya, tatakbo pa ng mayor ng San Fernando, Pampanga at saka iba sa Lubao. Agawin na talaga na balang araw kung marami lang anak si Bong Pineda, uubusin niya lahat ng bayan sa Pampanga na siya na rin ang mga mayor. Ganun po simple. Kaya ito ay wala na talaga tigil yung tinatawag na kaswapangan ng ating mga politiko. Naghati-hati na lang sila mga swapang, sila lang naghati. At ang mga Pilipino naman po ay na mga mahirap, mas minababuti nila na dukha para tuloy-tuloy sila sa kanilang mga kapangyarihan. Nasa sitwasyon po tayo ngayon na tinatawag na deadly cycle. Anong deadly cycle? Nakakamatay na paikot-ikot na buhay. Ang buhay po ng Pilipinas at Pilipino ay paikot-ikot. Sa isang banda, may mga politiko na mga mayayaman na hindi mo na sila matanggal-tanggal dahil sa kanilang mga disenyo, mga gimmick, at dahil sa sila ang may hawak ng poder, ng kapangyarihan, at dahil sila yung nagdedesisyon kung saan gagastahin yung mga pera ng bayan, ginagawa nila na diskarte na para mapapanatili sila sa mga pwesto. Ano ngayon ang ginagawa nila? Sa kabilang banda naman yung mga Pilipino na mas marami, itong sa taas ng mga Pilipino, kasama ng mga mayayaman dyan, nasa 15% lamang sila. Ang mga baba ng mga Pilipino ay nasa 85%. Ito po sila yung mga mahihirap. Yung mga mahirap na yan, kung titignan mo, sabi pa ni Miriam, mga nasa taas, yun nagbabayad lahat ng buwis. Nagkamali ata si Miriam. Nagbabayad nga, pero hindi naman tama. At yung mga, sa ibaba, mga 85%, yung mga isang kahig, isang tuka, ay hindi nagbabayad ng buwis. Pag ngayon, sinasabi ni Miriam, nakakalungkot. Si Miriam Santiago sinasabi ko nung buhay pa siya. Nakakalungkot. Yung siyang namamayani para magsasabi kung saan papunta yung kapalaran ng ating bansa ay nasa kamay ng mas nakakaraming boto, 85%. Yun yung hindi bumabayad ng tax. According to her. At saka yung nagbabayad ng tax ko konti lamang at kasama diyan mga middle class na mga maayos ang utak ay sila po ang may gusto na mas maayos na gobyerno. At ang sa taas naman, mga mayayaman, mga aristocrat, ay sila po, wala silang pakialam kung sino ang nasa pwesto, basta makipagkutsaba lang sa kanilang mga negosyo, mabibigyan sila ng mga kontrata, wala silang pakialam kung sino nasa taas. Ang sa ibaba naman ay, totoo ba sinasabi ni Miriam Santiago na hindi nagbabayad ng buwis?
I beg your pardon kung buhay lang si Miriam San Jefferson Santiago, I would debate her on that aspect. Kasi ganito, dalawang klase po ang tinatawag na pamumuwis. Ang isang uri ng buwis ay pagbabayad ng income tax. Kung magkano ang kinita mo, magbabayad ka ng share sa gobyerno. Yan pong isang uri ng income tax. Isang uri ng buwis. Ang pangalawang uri ng buwis po, yung tinatawag na indirect taxes. Kapag ikaw kumakain, bumibili ka ng bigas, bumibili ka ng kahit noodles na lang, lahat ng klaseng ulam mo, kahit mababa na lang. At ikaw naman namamasahe ka sa mga tricycle, sa jeep, sa bus, o sa kung saan, ikaw po ay nagbabayad din ng buwis. Dangan nga lamang indirect, hindi direkta. Kasi bakit? Pag bumili ka ng isang bagay sa isang tindahan, yung tindahan na binibilhan mo, iyan naman po ang nagbabayad ng sales tax na nanggaling naman sa iyo. So, ibig sabihin, pwede sabihin ni Miriam na yung mga nasa 85% ay mas mababa ang binabayad sa buwis kumpara sa middle class at pataas. Pero ang namamayani, kung sino masusunod ang boto, ay nasa baba. So ngayon, because of that circumstance, matalino po yung mga politiko natin. Ang mga politiko po natin ay nakipagkutsabayan sa mga mayayaman at siyempre ang binibigay na sa mga yan ay kontrata, lahat. Ito namang mayayaman na binibigay ng kontrata, namimigay din ng pera sa mga politiko para gagastusin ng politiko sa kanila at saka para sa kanilang mga bulsa. So, ibig sabihin, ang patutunguhan ng pera na nanggaling po sa tinatawag na mga politiko ay napupunta sa bulsa ng mga politiko, manggagaling sa mga yaman at napupunta sa pamimili ng boto. Ang hindi pa nagkasya, itong mga politiko natin, dahil nandun na sila nang nagdidesisyon kung saan gagamitin ang pera, gumagawa sila ng batas na kung saan nakaisip sila ng bandang huli sa panahon na tinatag ni panahon na ni Mr. Romualdez na nangyari, nakapag-isip sila na mamimigay ng maraming ayuda na pupunduhan ng gobyerno. So nakapag-isip sila na gumawa ng assistance to individuals in crisis situation. Nakaisip sila rin ng isang AKAP, isang pangalan ng pundor pamimigay ng AKAP, ayuda sa kapos ang pera. At nakapag-isip din sila mamigay sa mga 1,000 pesos kada indigent, yung mga mahirap na senior citizens, tag 1,000. Tapos, nakapag-isip pa sila mamimigay, pinagtutuloy din nila yung 4Ps. Nakapag-isip sila mamimigay, maraming may pamana pa. So, all in all, ang pinamimigay pa na pera, mahigit 100 bilyones. So, ngayon, pag pamimigay nila, sila ngayon ang ibubuto ng mga tao na binibigyan. Kasi, sinasabi na sa mga mamamayan, ito na po tayo. Ito na ang pinamimigay namin. Pero pera ng gobyerno yun. Tapos inaari lang nila. Yan ang nangyari. So ngayon, walang pakundangan ang paggasta ng pera na kinikita ng ating pamahalaan sa mga buwis at ay napupunta lamang ang priority nila ni Romualdez ay ibibigay sa mga ayuda. Bakit? Sa kanilang pagkukunwari na ito'y tulong sa mga taong naghihirap, ay sinasabi na dapat bigyan. Palakpakan naman yung mga kapwa nating Pilipino na nakakatanggap. Ngayon, na pinakahuling pamimigay niya, yung umikot sa lahat ng mall. Ang matindi pa, iisang uri ng mall ang pinunta niya at lahat ng SM mall lang. Paano naman ang ibang mga empleyado sa ibang SM mall? At nakakaasar, pinamimigay tig 5,000 piso sa lahat ng mga may trabaho sa mall. Mga gwardiya, mga sales girl, mga sales boys, mga empleyado ng SM, lahat yan may sweldo, may kinikita. Bakit mo bibigyan ng tag 5,000? Mr. Romualdez? Tapos,
pinapakita mo pa sa kanila na ikaw kunwari, sa bulsa mo kunwari nanggaling. Tapos, yung sa Quezon City, bit-bit mo si Franz Pumari na congressman na ngayon, sumasama na to. Ito si Franz Pumari, dati hanga ako rito eh. Ito yung naging coach, naging player sa PBA at naging coach siya ng Lasal. Ang galing nito. Pero pagdating dito, naging nalason na rin pala yung kanyang utak ng sistema ng politika. Matapos siya maging konsehal ng ilang termino sa Quezon City, naging congressman na siya ngayon. At nung congressman na siya ngayon, sigurado ako na corrupt na rin niya si Franz Pumarin. May isa pa dyan na congressman, nakalimutan kong pangalan, na matabang-mataba, kasing taba ni Dabiana. Hindi ko alam kung ano ang nagpapataba sa kanya. So ngayon, nakakalungkot po. Umaabot mahigit 100 yung pinamimigay nila at pinapalabas nila na sila ang nagbibigay ng pera para sila pasasalamatan ng tao. At ang ibig naman sabihin ay walang iba kundi mamili ng boto kasi malapit ng eleksyon sa 2025. Yan lang naman ang pakay ng lahat. Ngayon, ang target talaga ni Romualdez ito, siya papalit sa kanyang pinsan. Sa 2028, tatakbo siyang pagka-presidente. Hindi niya alam kung mananalo siya. Sa totoo lang, itaga mo man sa bato, Mr. Romualdez. Bakit hindi mo aminin ang katotohanan na wala kang dating, wala ka kadating-dating sa mga tao? Agbubuto lang sa iyo yung mga congressman mo lang. Pero kung mga tao pag-usapan, nako, imposible na ibubuto kanila. That is next to impossible. Kahit luluha ka ba ng dugo, Mr. Romualdez, hindi ka man nanalo pagka-presidente. Baka sa totoo lang, ayaw ko kay Tolpo. Pero baka kakain ka ng alikabok si Tolpo kalaban mo. Ayaw ko rin kay Sara. Pero baka kakain ka lang ng alikabok din pag si Sara ang kalaban mo. So, yan po ang problema mo, Mr. Romualdez. Lumalaki na kasi yung ano mo eh. Lumalaki na yung ulo na kinakain mo pa yung pera ng gobyerno. So, ngayon, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan po ay ninakaw nyo ni BBM ang bilyon-bilyon na pundo. Bakit ko nasabi na ninakaw? Total, binibigay naman yan sa mga tao. Sinasabi kong ninakaw nyo kasi yung pamibigay nyo sa tao, sinasabi nyo na sa inyo yun. Sinasabi nyo na galing sa inyo. Ibig sabihin, parang kinuha mo na rin ang pera ng pamahalaan, binulsa mo at ipamigay sa tao para ikaw magkabenepisyo na sasaladuhin kanila. In other words, at the expense of the money of the government, you are promoting yourselves. Magkano ba ang gasta kung ikaw po ay magpapa-advertise sa TV? Di ba milyones ang bayad sa TV para magpasikat ka? The same thing, ganon din ang ginagawa mo, nagpapasikat ka sa lahat ng mga tao binibigyan mo. At ang ibinayad mo para sumikat ka, pera ng pamahalaan. That is people's money. With that, plunder ang ginagawa mo. Kasi napakaraming grabing malversation. Ang tawag po kasi sa pagnanakaw sa gobyerno, ang pera ng pamahalaan, ang tawag diyan ay malversation. Hindi theft, hindi robbery. Pero, kung umabot na ang pagnanakaw sa 50 million, plunder na siya. So, ilang beses ka nag-plunder? Sa 1 billion, 20 na beses ka nag-plunder. Eh kung 100 billion, times 100. So, 2,000 times, ikaw nag-plunder. So, ganun po yung yung ginagawa mo. Hindi ka ba nahihiya niyan? Ladies and gentlemen, ang pinaka-problema pa, nais kong ipakita sa inyo nakita ko na, tiningnan ko po ang website ng Department of Budget and Management. Lumalabas po na noong November 15, ano ba ngayon? Petsa ngayon? November 17. Sabihin sabihin, noong isang araw lang, noong Biyernes, kumuha ng 10 billion pesos ang DSWD, binigyan ng 10 billion pesos ng Department of Budget and Management ng pera na nagmumula sa ating Bureau of Treasury.
Ito'y sa pamamagitan ng pag-release ng Special Release Allotment Order. SARO ang tawag. So, ngayon, saan gagamitin yung 5 billion pesos nakalagay sa pangalan para sa assistance to individuals in crisis situation? Ganon katindi. Pera ng pamahalaan. Tapos, noong Miyerkules labang, naglabas naman din ang Department of Environment at Department of Budget and Management ng SARO, another SARO, Special Allotment Release Order sa halaga ng 875 million pesos. At ito naman ay tinagurian na pundo para sa Quick Response Fund. Ang Quick Response Fund po nakadisenyo sa ayon sa batas para sa mga biktima sa kalamidad. Dahil nag-anunsyo ang Pag-asa na magkaroon ng 2 bagyo sa norte at saka sa Bicol, magkasabay, nagpalabas nitong pundong ito para ito ipag-assistan sa mga biktima ng baha. So, yan sinasabi ko lang sa inyo. Ngayon, noong Martes, November 12, nagpalabas din ng 243 million pesos, 523,345 pesos ang DBM o Department of Budget and Management sa DSWD rin ulit. Although, tinagurian na ibabayad sa mga performance bonuses ng mga empleyado ng DBM. So, yan po ang nakakalungkot yan. Pera ng pamahalaan, gagamitin ninyo na ipamimigay para ipakita sa tao na kunwari galing sa bulsa nyo yung pera. So, that is isang uri din yun na pagnanakaw. Ngayon, ang pinaka-problema po dito, sa dami-dami ng programa para sa pamahalaan na dapat paggamitan ng kung saan dapat igugugol ang pera, inuna pa ang pamimigay ng ayuda. At ang masakit dyan, yung huli na pamimigay, nag-mall tour kayo, umikot kayo sa lahat ng SM Mall, namimigay kayo tig 5,000. May trabaho ang binigyan nyo, bakit ang dami-dami? 4 million po sa ngayon ang mga Pilipino na walang trabaho. Bakit hindi nyo ibigay sa mga walang trabaho yan? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron itong ganid na itong buaya na ito. Binuaya mo rin, kumikita ka ng gusto dyan sa mga mina-mina mo dahil ikaw ay congressman, dahil ikaw ay pinsang buo ni BBM, ikaw ay nakakakuha ng mga malalaking proyekto, malalaking negosyo, kagaya ng mina-mina. So ano ngayon ang gusto mo palabasin, Mr. Martin Romualdez? Gusto mo pa pabida ka? Pabiyaybay ka talaga. So ngayon, sinabi ko na sa inyo ganun, ang problema nito, lumalaki po, lumulubo ang utang ng pamahalaan natin dahil po pinupunduhan ninyo yung mga ayuda-ayuda. Sa ngayon po na nag-uusap tayo, umabot na po sa halos 16 trillion pesos ang utang ng pamahalaan. Napakalaki ito. Sa panahon ni Duterte, nasa 12.4 billion pesos lang. Ngayon, nasa almost 16 trillion pesos lang. So, kay Duterte, mga 12.3 trillion pesos. Sa panahon ni Noynoy, nang umalis si Noynoy, nasa 5.4 trillion pesos ang utang. Ibig sabihin, nang pumasok si Duterte, nadagdagan, nagiging 12.3, so plus 5, umabot ng 7 trillion ang inutang ni Duterte. Well, in fairness to Duterte, nagkaroon kasi ng COVID at marami silang bakuna na binili. Marami silang mga pinakontrata sa Parbalike na punta doon. So anyway, sa panahon naman ni Gloria Macapagal Arroyo, umabot po na sa, titingnan natin mamaya kung magkano. Mamaya, pakita ko lang mamaya. O, pwede ko na sabihin ngayon. 2010.
Pumalit si Noynoy 2010. So ito 2010. Tingnan natin ang 2010. 2006, 8, 9, 10. O, okay. So ipakita ko po sa screen ko yung pera, yung utang ng Pilipinas na iniwan ni Gloria Macapagal Arroyo kay Noynoy Aquino. Para makita ninyo, ito hindi fake news. Ito ay totoong-totoo na pangyayari. So nakita nyo na ha? Oh, tingin tayo, 2010 yan. At 2010. So, kailan ba umalis si Gloria? June 2010. So, makita natin ang 23. Pupunta muna tayo kay Duterte. Si Duterte, panahon ni Duterte ng June 2022. So June 2022, ito po 2022. Ito pa, hindi pa yan. 2022. Ito. Noong June 2022, nang umalis si Duterte, titingnan mo ang June 2022, ang utang ng bayan ay 12 trillion 791 billion 829 million. So yan ang utang. Tapos nung pumasok si BBM, pag unang taon ni BBM, tingnan natin sa June 2023 kay BBM, nagiging 12.9 nagiging 14.147. Nang ibig sabihin, mahigit 1 billion na dinagdag. So, noong ngayon sa 2024, June, wala pa. So hanggang 23. So punta muna tayo sa magkano ang utang ng Pilipinas nang ibinigay ni Noynoy Aquino ang renda ng gobyerno kay Duterte. Ito. Ito, 2016. June 2016. Nang ibinigay ni Noynoy ang pamahalaan kay Duterte, ang utang ng bayan ay 5.9 trillion pesos lamang. Nung kinuha naman ni Noynoy kay Gloria Macapagal Arroyo ang renda ng pamahalaan noong 2010, tingnan natin. So ito 2010. June 2010. Ang utang ng bayan nang binigay ni Gloria Macapagal Arroyo kay Noynoy Aquino ay 4.582 trillion pesos. Sa makatwid, na dagdagan ni Noynoy Aquino ng 1 trillion mahigit. Sa mga 1.4 trillion ang dinagdag ni Noynoy. So sa ngayon, sa 6 na taon yon. Kaya pag tiningnan mo, ang 2011 naman ni Noynoy sa June, nagiging nagiging 4.81. Ibig sabihin, 4.81, kung manggaling sa kay Gloria Macapagal Arroyo na 4.5, ang nadagdag ay halos 200 billion pesos.
sa unang taon. So, papunta tayo direkta dito kay Marcos. Titingnan natin. Ito naman, ipakita ko naman kung magkano ngayon ang utang natin. Ang binubuksan ko po, ang pinapakita ko po sa inyo, ito po yung datos ng Bureau of Treasury natin. Yung Bureau of Treasury natin po, yun po ang may hawak ng lahat ng koleksyon ng pera. Mula sa BIR, ibibigay sa Bureau of Treasury. Mula sa Customs, ibibigay sa Treasury. Lahat ng pagkakitain, ibibigay sa Treasury. So ito po, kung makita mo, 2024, ang pinakahuling datos dito, September. September. Makita mo September, umabot na tayo ng 15.89, halos 16 trillion pesos na. So, kada buwan, parang tumataas ng 300 billion. So, ang ibig sabihin, bakit ganun? Kasi po, utang sila ng utang. Ngayon, para mabigyan kayo ng ideya kung paano nangungutang ang ating pamahalaan para pantustos nila sa kanilang mga programa na kung sila namimili kung aling programa ang kanilang paggagamitan, mayroon ako ipakita sa inyo na isang datos na kung saan makikita ninyo ang ginagawa po ng ating opisina na Bureau of Treasury ay nangungutang sa mga bangko sa labas at sa loob ng bansa. Ang paraan ng pag-uutang ay parang nagbibigay ng tseke na parang pinapare-discount at bibilhin ngayon ng mga bangko ang tseke na ang tawag diyan ay treasury bills. So kung bibilhin ang kasunduan, i-issue halimbawa ngayon 11/20, sabihin November 20, kasi 20 ang schedule ng pagbibigay ng resibo. Bibilhin ng mga bangko yan at sa loob ng mamimili sila, may 91 days, papalitan na kagad. O 182 days, papalitan na kagad. O di kasi isang taon, papalitan na kagad. So ganito, ganon ang sistema. Tapos ito nakaschedule na pagbebenta nila ng cheque ay November 18. Ang November 18 po, nakaschedule sila na manganap ng 20 billion pesos. 20 billion pesos. Sa November 12, ang gusto pangangalapin, 15 billion pesos. Ito naman, November 11, 20 billion pesos. Tapos, November 4, na lumampas na, nakakalap na sila ng 20 billion pesos. So, yan po ang sistema ng gobyerno. Bakit nangungutang ang gobyerno? Bakit nag-issue ng cheque ang gobyerno? Sapagkat po, kulang po ang koleksyon sa buwis. Yan po ang explanation dyan. So, ngayon, ipakita ko sa screen para makikita nyo kung ano pala yung sistema ng ating gobyerno. Ito. Ito, ipakita ko sa inyo kung actually magandang negosyo ito kung ikaw ay may pera. Okay? Pabagsak ko na yan. Ito ngayon ang mga cheque na binibenta ng pamahalaan natin. Ang tawag ng cheque nila ay treasury bills. So, tingnan ninyo. Treasury bills. November 18, naka-schedule sila na magpalabas ng cheque worth 20 billion pesos. Ang bibili nito ay mga bangko. At ang starting date ay 11/20. Ito kung nakita ninyo ang aking highlight. Yan. Kung nakita niyo cursor ko. Tapos itong nakahilat na, nakabold, yan po ang utangin ng pamahalaan natin na ipantusto sa programa.
Okay, yan ay 11. Ibig sabihin, hahabulin nila yung gagastusin para sa November at December. So ito naman, ang utangin nakaschedule sa kwan. Ito na ibigay na kasi 11-14, ibig sabihin ay November 14 nakalap na ng gobyerno yan. Ito, ipapakita ko. Ayan, nakita ninyo ha. O, nakita niyo 15 billion yan, cheque na inisyo ng gobyerno para matustusan ang programa natin. Sunod naman, nung nakaraang November 13 ay nakapagpalit ng cheque na worth 20 billion ang gobyerno. So ito yon. So ito yon, 20 billion. Nakita nyo ba? Ayan, 20 billion. Tapos, noong November 4, nagpapalit din ng cheque ulit ang gobyerno natin. Ang sistema po ng gobyerno natin, para malaman nyo, maintindihan, saan ba sila nagpapalit? Maaring nagtatanong kayo ng gano'n. Marami pong mga bangko na mga private banks, mga BDO, BPI, PNB, ang negosyo po nila na pinaka-main ay pautangin ang gobyerno. Kasi ang gobyerno na pag-umutang ay walang sabit, nagbabayad. Kaya yan po, nagbabayad sila. Kaya itong utang na ito, pinakahuling utang na ginawa nila noong November, yan, November ito lahat, 20 billion din. So, baka pwede sa pansin nyo, parang madali lang sa gobyerno mag-produce. So, yung mga pinag-utangan lang yan, mga bangko, mga pribado at saka bangko na sa labas din. Ngayon, kung ikaw naman, sa totoo lang, ang mga bangko ay kumikita dyan. Kung bakit lumalaki ang bangko, wala naman na umutang sa kanila na iba, kundi dyan sila ang pinakamalaki na kinukuha ng bangko para kumita ang mga bangko. So ngayon, naintindihan na ninyo kung saan ang galing ang pera ng pamahalaan natin. Tapos kung makakolekta ang pamahalaan natin sa buwis, sa kanila babayaran ng bangko. Pero siyempre, may tinatawag na intindihan ninyong rediscount ang cheque, ganun po ang transaction sa treasury bills. Kaya kung ang advice ko sa inyo, may mga mayaman dito nakikinig sa akin ngayon, kung kayo po ay may bangko na 10 million, gamitin nyo na po yung 5 million sa pagbibili ng treasury bills. Saan kayo bibili? Pwede kayong dumirekta doon sa Bureau of Treasury or pwede kayong kumausap sa inyong bangko. Kasi ang gagawin ng bangko naman ninyo yan ay ibenta sa inyo at kikita parang reselling ang mangyari. So, at least ina-advise ko ito sa mga mayayaman. At saka pala, so ngayon, nakikita na ninyo ngayon ang sitwasyon ganun. Ipakita ko naman sa inyo ngayon kung ano aktual na ginagawa ang aktual na ginagawa ni Tambaluslos. Hinahanap ko yung website niya. Sa kanyang website mismo. Ito, nakita ko na. So, tingnan ninyo. Ang ginagawa niya, siya mismo pumupunta sa SM Malls. Lahat ng SM Malls, inikot niya. At siya mismo namigay ng mga 5,000
sa kada mga empleyado ng SM. Gusto niya palabasin na galing sa kanya ang pera. Ganun po ang ginagawa niya. So ito po, nakita na ninyo? Ayan. Yan, ginagawa niya. O, yan. Akalain mo, dami binigay mga empleyado ng SM mo. Mga sales yan, mga gwardiya. So, yan po ang ginagawa niya. Hindi ba plunder yan, pagnanakaw yan? Di ba pagnanakaw yan, na binibigay mo sa ibang tao pera ng pamahalaan, pinapalabas mo na ikaw ang may-ari ng pera na binigay? So, ngayon, ito, pakinggan niyo ang kanyang salita, speech niya nung namigay siya. Ito. Ang next-speech ito, 3 congressman siya, 2 congressman ng Quezon City. Nakapagkabastos talaga, sa totoo lang. Ayan. Pakinggan nyo. Ayan siya, oh. Tapos sa nakakaya pa, ijijinggil yung kanyang kanta-kanta. Kay Martin, lumalis tayo. Kay Martin, lumalis tayo. Yan, ganun yung gawa niya. Di ba nakakahiya? Come on, everyone! Sigaw na malakot! Sigaw! Sigaw! Come on! Kaya kita mo, sikat na sikat siya, AKAP Moltor. Ang AKAP po, yan ang pundo na tinatawag na ayuda sa kapos ang pera. Pundo na galing sa DSWD. One more time! Speaker of the people, House Speaker Martin Romualdez! Mag-speech pa yan dyan. Kasama ang ating Congressman Franz Pomarin. Oh, yung si Franz Pomarin, corrupt na rin, oh. Huwag nyo na iboto yan. Pakaway-kaway, oh. Akala mo siya may-ari ng pera. To deliver a short message for us today, palakpakan po natin Congressman Franz Pomarin. Good Yan. morning. Good Corrupt na rin afternoon. to si Franz Pomarin. Actually, pangatlong, upulan tayo. Kailan? Pangatlong mall na ito eh. Galing kami sa MOA. Oh, Galing kami isa sa buwa. Mega Mall. Mega Ngayon, Mall. Dito naman sa North EDSA. Kita mo? Sa lahat, this is the first na nangyari dito sa Pilipinas. Etong programang to, dati sinasabi, bakit lang yung mga walang trabaho ang natutulungan? Pero dito, sa programang to, ay sa pag-uusap ng ating Hindi pa nga Presidente, din natulungan ng mga wala trabaho, eh. Romualdez Marcos, and of course, ang may idea nitong akap na programa, Speaker Martin Romualdez. Yan, bumabaha kayo da. Alam nyo, bago tayo mag-umpisa, may isang pakiusap lang ako sa inyo. Ngayon, dapat may trabaho kami. Ngayon, buwan, birthday po ng ating speaker. So instead siya mag-celebrate, gusto niya mag-celebrate sa inyo. Mga kunwari So pa. pwede ba natin kantahan ng ating speaker? Imagine no, swerte nyo, no? Meron ng cash, meron pambigas, tapos naalala ang kanyang mga ganitong klaseng trabaho. Sinasabi na kasi, yung mga walang trabaho, hindi, lahat binibigyan. So kantahan po natin. Oo, maraming walang trabaho, hindi binibigyan eh. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Sip. Happy birthday. Happy birthday. To you.
Ah. Alam mo, Ayan, no? yun naman Gumingiti yung din si, isa, ano, si talagang Tambaluslos. Very animated kumanta. Maraming salamat po sa inyo. At ito isang pa-birthday ni Speaker. Early Christmas na rin para sa inyo. Maraming salamat. At kagaya pa ng sinasabi namin, aakapin namin po kayo. Ayan, naging ano na rin, kurap na rin si Franz Pumarin. Talagang pagmamahal po namin sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon. O ayan, magsasalita yung kurap. Once again, palakpakan po natin Congressman Franz Pomares. Palakpakan po natin. Ha? Kita At nyo? ngayon, handa na ba kayong marinig ang ating birthday boy? Dahil talaga makapal ang mga balat nila. Ang speaker Oscar of the Montano, people! Chris Perez. Pastora Rayla, buldaran talaga yan. Bigel Yarte. Manmig ang kinatakutan na dilubyo ng inang bayan. Tama yung corruption. Okay, maraming salamat. Pakinggan nyo si Tambaluslos. Sa lahat. At siyempre, kailangan magpasalamat ako sa kaibigan ko, si Congressman Franz Pomares. Maraming salamat sa pagbati niyo sa akin itong araw ko. Pero sa totoo lang, 14 pa yan, pero advance na lang. At siyempre naman, nagkakaroon po ako, natutuwa po ako, kaya muna, magpapasalamat ako mga kaibigan natin sa Schumann SM, Super Bowl, sa management, sa pag-accommodate sa atin lahat. At siyempre naman, sa lahat ng tumalo dito sa ating AKAP program, Ayuda Tapos Nakita program, na binigay sa atin ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa totoo lang po, siguro na tandaan mo nung nangampahan niya kami, parati pagiging presidente, parati tinitingnan natin kung paano natin ilulutas natin mga taong bayan ng Pilipinas sa mga problema. Kaya nakita natin yung mga programa ng kagaya ng 4Ps, Ay, nako. ito mga AIs. Kaya nakatwira ako. Pero sa totoo Dahil po, na may krisis, dahil na may inflation, mataas ang mga presyo, income tayo, kaya niya daw bibigay sa mga may trabaho diba? na mga minimum wage. Nakatwiran ba yun? Presidente, gumawa kayo ng paraan. Gumawa kayo ng isang manapak ng mga budget para gumawa kayo ng programa para kailutas natin lahat. So itong AKA program, hindi lang Ano to? Naptigil. sa mga indigent o talaga yung kapos kita, wala talagang ano. Pero sa mga ating mga trabaho dito, kagaya po, may trabaho, may income, pero kulang pa rin. Kaya ngayong araw na to, andog ng ating AKA program, lahat po kayo, ayan na, uuwi kayo with 5,000 pesos cash, Oh? at bibigyan ng konting 5 kilos na well-milled medium rice. Well-milled na bigas, 5 kilos. Ay, mga in-smuggle nyo yun eh. Mga smuggler talaga kayo. Ayan, double. Ayan, musika ang pakinig niya. Parang birthday nyo rin Happy birthday. O kaya sinabi ni Congressman Franz, maaga ang Pasko natin ngayon. Maaga yung Pasko. Salamat na pinapakita niyo na masaya kayo. Kaya taon-taon kami po sa Kongreso, gumagawa kami ng legislation, yung batas. Wala kayo patas eh. Ang batas ay yung budget. At dito po sa budget, pinaprioritize natin yung mga programa na maitutulong natin ang mga Kagaya ng ayuda, Kung paano pinaprioritize natin nyo. talaga mailutos nyo sa mga problema ninyo. Kaya, iikot din kami ngayon para malaman natin kung gusto mo itong programang AKAP o hindi. Okay ba itong programa? Masaya ba kayo? Kaya minsan, may nadinig natin ngayon na mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip mo, itutuloy natin to hindi. Pero sa aking tingin, sa aking pananaw, sa pananaw ng mga kongresista, kailangan ituloy. Tuloy ba natin? Para malaman ko na, at sasabihin ko sa mga kausap ko lang yung Senate President kayo niya, pagbaba natin sa kotse. Sinabi ko, umiikot kami ni Congressman Franz Pomares dito sa Quezon City, nagbo-mall tour. Kailangan siguro ituloy itong AKAP program. Kaya kung hindi, maging malungkot tayo. At kung pwede, baka
palalaki ba natin itong programa? Kung okay sa'yo. Kahit tatrabahin mo natin ito. Bot buying kayo, bot buying. Kami sa, sa Mega Mall, sinabi natin, kasama natin si Congressman Boyet Gonzales. Siguro naman, at dapat naman, kami tinitin natin yung 5,000 pesos sa wasto kapag nagastos. Priority natin yun. Kaya, siyempre, sinama natin yung bigas para huwag mo kalimutan. Kaya yung pagkain ay napaka-importante, yung sustansya ng pamilya ay napaka-importante. Sa mga importante mga priority. Diretso natin. Inisip niya dati. Walang pwede paliwanag mo. Yan o. Akap tayo! Akap! Ayan o. Isang tumatagong-gong na palakpakan muli! Palakpakan. Speaker of the Gusto ko people, na sampalin eh. Joaquin Romualdez. At ngayon naman, meron po tayong ceremonial turnover. Pagbibigay. At ito po ay mga pamimigay. pamilya, mga 10 employees of SM to receive 5,000 pesos each. Yung mga trabaho niya, binibigyan nyo. Muli po palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Thank you very much. So yan, nakita ninyo, no? Nakita nyo yung kabastusan ng kababuyan nila. Ang sa akin lang mo pangalawa kong mapupuna dito. Sila po ni Martin Romualdez ay tagagawa ng batas. Anong ibig kong sabihin? Kung tagagawa kayo ng batas, maaaring gagawa kayo ng batas na mamigay ng pera. Ang problema ko po ay may hindi tugma sa dapat ko anong batas. Sa ilalim ng batas sa konstitusyon natin, 3 uri ang opisina. Opisina ng hudikatura ng mga judges at mga justices. Opisina ng mga kongreso at senador at mga congressman na sila ang gumagawa ng batas. Kagaya nito, gumawa sila ng batas na mamimigay ng pera na AKAP at saka AX. So ngayon, ang pangatlong opisina ay opisina ng tagapagpatupad ng batas. So ngayon, sino ba dapat magpapatupad ng tinatawag na AKAP na pundo at AX? Di ba dapat yung ehekutibo, yung opisina sa ilalim ni Bongbong Marcos? At pagdating naman sa pamimigay ng ayuda, sa DSWD nila nilagay yung pondo. So bakit walang tao na DSWD ron? At bakit ikaw namigay? Merong tinatawag na anomalya na nangyayari dito. Kaya dito, sa totoo lang, gagawan ko kayo ng kaso niya. Ang mangyari dyan, magiging illegal ng pagbibigay niyo ng pundo sapagkat kayo ang nagdedetermina kung sino magbibigay, sino dapat pagbigyan, at kung magkano dapat ibigay. Maximum na binibigyan na tag 10,000. So yung mga yan, 10,000 binigay sa lahat ng empleyado ng SM. Umikot sila sa buong SM, lahat binigyan tag 10,000 at 5,000. Ano naman yan? Paano naman ang mga mall na iba? Kawawa naman yung ibang mall. At kawawa, mas lalong kawawa yung mga tao na walang trabaho. Imbis na mamigay kayo ng pera, gamitin nyo ang pera ng pamahalaan na magpatayo ng negosyo ang pamahalaan ng pang-umpisa na negosyo na kung saan pwede magbibigay ng trabaho para sa mga tao na walang trabaho. Napakatindi ng kasalanan mo pag nanakaw yan. Kakasuhan din kita ng malversation. Bakit malversation? Dahil iyan ay pagnanakaw ng pundo ng pamahalaan. Bakit ko nasabi na pagnanakaw? Pagnanakaw po yan kasi ikaw ang namigay ng pera. Na kahit na dapat na DSWD ang mamigay, ikaw namigay ng pera. At kinuha mong pera mula sa kaban ng DSWD. At ikaw mismo nagtutukoy kung sino bibigyan. At kung kinuha mo at binigay mo,
ikaw ang sikat. Ibig sabihin, bumibili ka ng kasikatan gamit ang pera ng pamahalaan. Pwede ba lulusot ang kaso ko? Na nagnakaw siya ng pera na pinamigay sa ayuda? Pwede. Bakit? Mahal kaya, milyon-milyon kaya kung maglagay ka ng tinatawag na tarpaulin sa mga kalsada. Yung mga malaking billboard. Ang mahal kaya 200,000 a month yan. Ngayon kung magpa-advertise po kayo sa TV, umaabot po yung kalahating milyon, isang 15 sekunder lang. So ngayon, diyan naging libre ang advertisement mo, sikat ka pa, kakantahan ka pa ng happy birthday. Romualdez, ay nako, nakakahiya ka talaga. So ngayon, kung gano'n man lang pa nangyari, ano na lang ang sistema ng pamahalaan natin? So nais ko lang din i-share sa inyo na itong AKAP funds na ito ay siningit lamang ito. Hindi ito napag-usapan. Hindi ito nirekomenda ng Department of Budget and Management. Matapos ang deliberasyon ng House of Representatives, hindi po sinama yung AKAP na pundo na yan. Natapos na lang ang deliberasyon ng Senado, ay hindi rin sinama ang AKAP funds na yan. Pagkatapos na magkita sila sa Bicameral Conference Committee, na isang meeting na kung saan ang representante ng House of Representatives ay dadalo at ang representante ng Senado ay dadalo para pagtugma-tugmain ang mga proviso ng konstitusyon na kani-kanyang version na ginawa na hindi magkasundo, doon na pagtugma-tugmain. So ang kapangyarihan nila dyan ay magtugma-tugma lamang ng mga pagkakaiba sa mga version ng batas na ginawa. Pero ang ginawa nila, nagsingit. Wala kayong kapangyarihan para sumingit ng pundo. Siningit yung AKAP funds na 26.7 billion pesos. Actually, hindi lang yan na siningit nila. Nagsingit din sila ng 12 billion pesos para sa plebisito ng COMELEC. At nagsingit din sila ng 176 billion pesos para sa mga pork barrel nila sa mga kalsada. Kasi siyempre, sinusukat ng mga tao ng botante ko kung gaano karami nagawa ng congressman sa mga infrastruktura. So in lamang po masasabi ko at magandang umaga po sa lahat at sana ay naintindihan ninyong anong ibig ko sabihin na sila ay nagnanakaw ng pera ng pamahalaan. So Gabriel Sanchez gave man a piece and you feed him for a day. Teach a man to feast and you feed him for a lifetime. Ganon dapat ang prinsipyo natin, Gabriel. Tama ka. Pastora Raela, Heidi Duco, Truest, Oscar Junior Villaruman, tapos si Heidi Duco, ga-enjoy naman ang mga uto-uto sa binibigay ng kanilang mga pagmaubos gutom na naman. Ayun. Pres Perez, abulis na nila ang PECC. Okay? Pastora Raela, Executive, Legislative, and Judiciary. Pastora Raela, they will be accountable to the Most High. Sa Millions ko Vlog, Batas Periodiko, Perayuda. Okay, Perez, sana bawat barangay may livelihood program, magkaroon ng mga sariling produkto. Dapat ganoon, gumawa ng produkto. The Lord Jesus Christ will not allow deception anymore. He will confound them who thinks themselves wise, but Yahweh will give grace to the humble. Obeta Carlon, yung pera binibigay sa inyo, galing din sa inyo dahil pera ng taong bayan yan. Pres Perez, Vivian Sarimo, sino po ba ang pwedeng pumigil sa kanila? Hindi natuto. Unfair naman yan. Meron nang nabigyan. Dapat lahat kung namimigay. Huwag kang mag-alala, i-discuss ko bukas ang aking petisyon na kung saan hinihingi ko sa Supreme Court na tigilan na nila yan. So sino pang ganito pala si Oscar Montano, mas makapal man ito kaysa tropa ni Duterte, ibang style na naman. O nga, iba-iba kaning, pero parehong makapal. Pero mas makapal itong mga mukha nila Romualdez. Pastor Raila, isa ang strategy ng defeated foe na si Satan. Steal, kill, and destroy. Iyon. So, Romel Bengson, vote buying. Yan, talagang yan ang pinaka-definite dyan. Vote buying talaga yan. Erlinda Lapiceros, dapat maging maayos na authority para mabawas-bawasan ang mga magnanakaw sa gobyerno. Oscar Montano, Pres Perez,
Pastora Raela, Jiggy Riarte, man-made ang kinatatakutan na dilubyo ng ilang bayan. Presperes, Rodel Itorma, Betong, maiwan ko na kayo, nasusukan ako. Ganun ba? Erlinda Lapiceros, Millions Ko Vlog, Attorney, eye to eye na ang kita ko sa naon namin sa current admin. Jerry Magapi Ibabaw, Alexander Tandy Mayoga, Kapal Mox talaga, lahi ni Emil Dipik, Sari Manok, Jerry Magapi Ibabaw, Oscar Montano, tapos Sari Manok, Baby Jane Murillo, ayuda na pampolitika lang yan. Alam naman ng taong bayan ng ayuda zero, vote. Jovita Caro Carlo, Millions Ko Vlog, 20 to 25K ang magkaso ng kaso, tas every appearance ng lawyer, 5K. Nathaniel Ancheta, maupay ng gabi, attorney engineer, Toto Kausing, maupay ng gabi sa tanang mga waray-waray. Lynn Milado, Lunas Opeds, Jerry Magapi, Ibabaw, Jiggy Riarte, Sari Manok, Imelda Talaugod, Bibian Sarimo, Engineer Toto, sinasabi na pag lumubo ang utang ng Pilipinas, isang dahilan daw po kung hindi makakabayad, kaya palaki na pa. At saka siyempre, utang ng utang para gamitin sa pamimigay ng ayuda. Alam mo kung wala lang ayuda na yan, hindi naman masyado malaki utang natin. Good morning po, Attorney Engineer Toto, Senator, buong katotohanan. Tapos, Josepa Celestino Garfield, kinukurap ng mga politiko ang mga pundo, tapos mangungutang ang gobyerno. Yun ang katotohanan. Michelle Rancel, mag-isip-isip naman, binibigyan ng 5K. Sari Manok, Jerry Magapi, Holya Pa, Binben, Sari Manok, Michelle Rancel, tapos Crispin Rivera, Maya Paabak, tapos Super Mamsi, okay, Bibian Sarimo, Millions Ko Vlog, Josepa Celestino Garfield, Michelle Rancel, Anselmo Barani, Roberto Carlos, Perez, Josepa Celestino Garfield, Cheryl Andres pala, tapos sino pa? Strelitzia, Romel Bengson, John Riseco. Wala tayong magawa, ganun spelling nilagay niya, Strelitzia. Tapos Romel Bengson, Cyril Andres, Betong Red Zero Dark 30. Zero Dark 30, panoorin nyo yan, ha? Napakaganda ng dokumentary na sa YouTube. Libre lang naman yan. Lawrence Bico, di ba, Dek Toto? Mintras mahirap ka, mas mataas ang kalbaryo mo, lalo sa presyo ng bilihin. Kasi ang kaya lang bilhin ng mahirap ay tingi, which is mas mahirap ang pinagdadaan ng overhead charges ng negosyante. Tama po kayo. Rowena Yamani, Sir, stay cool. Don't be so bitter. May I ask, what have you done for the country better than them? Ang sagot ko dyan, Rowena Yamani, I cannot do better than them because I am not in government. Ha? Sino bang tao? Ikaw ba? What have you done to the government, Rowena Yamani? Para kang illogical ang mga tanong mo, pasensya ka na. Naaasar ako sa tanong mo, pasensya ka na. Kasi tinatanong mo yung mga tao na wala sa pwesto. Marami ako na nabigay sa gobyerno kahit wala ako sa pwesto. Nanalo ako ng kaso para sa press freedom. Nanalo ako ipanalo ko sa Supreme Court na huwag na ikulong ang lahat ng tao na nasintensya sa libel. That is one of the things that I have done for the government, for the people. Not only, wala pa akong pera niyan kasi pribadong tao ako. Kasi nakakaasar kasi takot niya yung tanong mo, Rowena Yamani. Sir, stay cool, don't be bitter. Pero bitter talaga ako, pasensya ka na. Kasi bakit mo sasabihin, what have you done? Ikumpara mo ako, better than them. Kung may pera ako na, saka siguro logical ang tanong mo. Pasensya ka na, kahit magalit ka sa akin, pasensya ka na. Sigurado, empleyado ng SM to. So, Strelicia, sister. Gaya nga kayo, kung magtanong kayo sa tao, ang tanongin nyo, yung pare-parehong may pera. Pare-parehong humawak ng pera sa gobyerno. Kaya doon mo siya tanungin. Hindi yung tanungin mo yung mga tao, vlogger lamang ako. Ano bang pera ko? Napaka-illogical. So anyway, nais ko lang sabihin na dahil sa galaw ko bilang abogado, na ipanalo ko po yung isang petition sa korte na kung saan
ang cyber libel ay pwede lamang isampa sa buo sa isang taon lamang, hindi 15 years. Ha? Ano pang naigawa ko sa gobyerno? Marami pa. Naipanalo ko rin sa Supreme Court na ang lahat na masentensyan libel ay multa lang ang parusa. At ang nabigyan ng biyaya niyan si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, at si Christopher Minute. Tandaan mo yan, Yamani, kung sino ka man, hindi kita kilala. Pero but then, you have to be rational. Logical naman sana tayo magtanong. Siguro, tanongin mo lang siguro, Yamani, huwag ka magalit sa akin. Ito lang, pag-usapan na lang natin na diskusyon ang tinatanong mo. You are asking me as a private person, what have I done better than Romualdez? Well, when it comes to conscience, I have done better than them. When it comes to good things that I have done without money, I have done better than them. Sila namigay, ano bang maganda ba yan? Achievement ba yan? Is that a thing that you are counting on as an achievement? No, it is not an achievement. It is plain stealing and robbery. Yamani, Rowena. Dinanakaw nila, inaari nila na pera nila para sila sikat. O, di ba? Bahala ka na, galit ka sa akin. Hindi lang si Marcos, si Duterte, para-pareho sila, Rowena. Ang mahirap sa Pilipino, bakit kayo magloyalista kay Marcos? Bakit kayo magloyalista kay Duterte? Bakit kayo magloyalista kay Gloria Macapagal Arroyo? Kaya nalulugbok ang bayan natin dahil sa ugali ninyo magloyalista-loyalista. Dapat tapusin na natin ang pagiging loyalista. Wala na yan. Mag-isip tayo kung ano dapat ang gawin, kung sino ang tao na karapat-dapat dapat iboto natin. Kaya kayo, nagkaganon, kaya tayo nagkaganon. Okay? Cycle of life lang tayo. Ha? Ang mga mayayaman, mga politiko, nananatili kasi buboto naman sila uli kasi gagamitin na pambili ng boto yung pera na kinita sa gobyerno. Kaya paulit-ulit na cycle, deadly cycle. Hindi na yan, ganun na lang yan, hindi na mababago yan. Super Mamsi, Rose Cruz, Bilis Kublag, Amam React, Diamond Sky Power, Jollibee, Puot Galit ng Father, Wawasakin Lupa, Benny Antalan, Rowena Yamani. O, hindi ka naman, what's wrong helping? Hindi yan helping, Rowena Yamani. That is a kind of vote buying. Huwag ka magsabi helping yan. That is not help. Paano? Ikaw, hindi ka binibigyan? Sila lang bibigyan? Vote buying yan, ikutin nila yan. John Monisit, good evening, attorney. Marilo Fabian, Benny Antalan, Diamond Sky Power, Onel Butay, okay, Reds Zero, Dark 30. O, sige, anyway, ipapakita ko po sa inyo ang, asa na ba yun? Itong si Saldico ay, si Saldico po ay gumawa ng kontrata ng kalsada sa Bicol, sa Albay, sa Legazpi. Ang problema ngayon na binabayo ng tubig, kanina napuno ang tubig kanina. Ito yun O, ipapakita ko sa inyo. Itong resulta sa vote buying ninyo. Kasi biniboto niyo si Saldico na bumibili ng boto. Ang ginagawa ni Saldico, nangkontrata, yung mga kontrata niya ay ito. Saan ba yun? Son of the Beach. Ito. So, tingnan niyo yung ginawa ni Saldico. Si Ako Bukol Party List. Ito, namili ng boto to sa mga Bicolano na boto. At ang binalik siya sa mga Bicolano, ito, tingnan nyo. O, bumagyo ng Pipito, Yan, pag bagyo ng Pipito, umapaw ang tubig, nagtawag ng storm surge. Umapaw hanggang baywang ang tubig dyan. So, hanggang baywang ang tubig dyan, ay pagkatapos ng tubig, ayan yung ginawa ng kalsada ni Saldico. Ayan may crack. Anong ibig sabihin yan? O, di ba pag nanakaw na naman yan, iyan ang gusto mo, Yamani?
Is that an achievement that you should be proud of? The act of giving money to ayuda, achievement ba yan? Is that good? Pasensya ka na Yamani ha. Magalit ka na lang sa akin, okay lang, walang problema. At least, ang target ko naman dyan ay maidiin sa isipan mo na hindi tama yung ginagawa nila. Okay? Hanggang dyan na lamang at si Julao, Tomas Macailan, Jojo Diestro, Jigger Yarte, Oscar Montano, tapos Vivian Saremo, si Putin, Imelda Talaogon, Maribel De Vera, Jade Lee Wayne. Grabe na talaga ang mga nakawan sa gobyerno. Okay, Pastora Raela, Oscar Villaruban. Tapos si Heidi Doku, ga-enjoy naman ang mga uto-uto sa binibigay ng kanila na maubos gutom na naman. So anyway, nabanggit na natin lahat, no? Pasensya ka na Yamani ha. Kasi na ano ko sa iyo, na yung naibuhuso sa iyo yung aking asar sa pagnanakaw. So, may pagbabago pa yan. Ang pagbabago nito, tandaan nyo, isang boto lang natin na makapagbabago niyan sa next election. Gamitin natin ang ating boto. Pwede nyo tanggapin yung mga ninakaw na iyuda, puri iboto nyo ang tama. Magboto kayo ng bago, lahat ng bago para magsigurado kayo ng pagbabago. Yun lamang po ang masasabi ko.